Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumalik na naman po tayo sa ating afternoon recap. Okay, may mga pag-uusapan tayo na konting impormasyon. Unang-una, nakakuha po tayo ng information mula sa Dahig. Ayon po sa legal counsel ni PRRD na si Attorney Nicholas Kaufman, nasa final touches na daw sila, ang kanilang legal team para sa pagbuo ng mga materyales patungkol sa oral arguments para sa interim release ni Tatay Digong. At ang number one argument nila, aniya, according sa kanya, ay ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Yan po ang number one argument nila. Hindi po natin alam ang buong materialis na yon, pero ang sa ating opinion at to mention ang issue ng extraordinary rendition na kinukusindira ng taong bayan ng buong Pilipinas na hindi makatao at lumabag sa Article 59 ng provision mismo ng Rome Statute. Bukod doon, marami pa pong ibang may mga iba pa pong kinukonsindera tulad ng hindi pagpunta sa local court, hindi din nila muna sa local court, yung deprivation of legal counsel of his own choice, ng choice ni PRRD, at marami pa pong iba. Yan po ang number one na kailangan natin pag-usapan. Ang pangalawa ay ang tungkol sa China. Nagsalita po itong China, ang official actions ng China patungkol sa extraordinary rendition na ginawa kay Tatay Digong. Sabi po ng China na malamang ay magkaroon ito ng adverse effect sa relationship natin sa China. Hindi po magandang hindi po magandang senyales yan. Unang-una, nagsalita ang isa sa mga media natin tungkol sa asylum na hindi naman totoo, na nagsik asylum daw si PRRD sa China nung pumunta siya sa Hong Kong, which is not true. Pinabulaanan ito mismo ng isa sa mga opisyal sa China. Okay? May dagdag ko lang ang tungkol sa relasyon natin sa China. Alam naman natin lahat na ang China ay ang number one trade partner ng Pilipinas. Hindi man ng Pilipinas, ng buong mundo. Isa ang China sa number one trade partners ng buong mundo. Alam lang ng buong mundo yan. Hindi rin natin makakatuwa. Hindi natin pwedeng i-deny na ang mga Chinese ang isa sa mga pupunta sa Pilipinas for tourism. Alam naman natin mga yan. Alam natin yan. At isa pa rin, banggitin na rin natin, banggitin na rin natin yung ballistic missile system ng US na nasa Pilipinas. Hindi nagustuhan ng China yan, kasi alam naman natin na hindi magandang senyales yan para sa China. Hindi natin magagawa. Yan ang diskarte ng BBM administration. So let's see na lang sa mga susunod na kabanata. Makakahanap pa po tayo ng impormasyon tungkol sa paksa na yan. Okay? Hindi rin natin ma-deny na nung panahon ng pandemya na isa sa mga tumulong na bigyan tayo ng bakuna ang China, yung Sinovac. Alam mo naman natin na China, yung Sinovac kumalat talaga sa Pilipinas. Mahagi ng napakaraming bakunas para sa Pilipinas. So,
hindi tayo pwedeng hindi natin pwedeng sabihin na hindi magandang relasyon natin sa China noong panahon ni PRRD. Alam mo naman natin yun. Susunod nating paksa itong balita sa Timor-Leste, no? Nagsalita ang dating Justice Secretary ng Timor-Leste. Hindi lamang nagsalita, umalma po siya. At sinagot ang mga banat ni Justice Secretary Boying Remulla. At nagsalita ito, actually nag-post ito sa article ng Timor-Leste na ang sinasabi niya parang tinuturuan niya tayo, parang tinuturuan niya ang Pilipinas, nile-lecturean niya tayo ang difference between judiciary and executive, ano? Sabi naman niya halos parehas lang ang konstitusyon ng Pilipinas at Timor-Leste, na alam natin na hiwalay ang judiciary sa executive. Alam mo naman natin yan. So, bakit daw ang interpretasyon natin magkaiba? Dahil ito nga daw ang Pilipinas nga daw nanghihimasok sa judicial system ng Timor-Leste, which is inappropriate, ano? Hindi naman dapat natin ginagawa yun. Ang dapat gawin ng ating executive branch tungkol dyan sa issue ni Congressman Tevez para sa extradition issue, maghanap dapat ang gobyerno ng judicial remedy na sinasabi. So, para makakuha ng kung ano man ang dapat natin gawin para sa issue na yan. Well, anyway, tabayan na natin ang mga susunod na kabanata tungkol dyan sa issue na yan, sa Timor-Leste. Mukhang pa yan, malayo pa sa marami pang magaganap dyan sa issue na yan. Kasi pumapalag ang Timor-Leste. At may napanood din ako na clip, no? Video clip ni Justice Secretary Remulla na sinabihan niya na immature pa daw ang judicial system ng Timor-Leste, which is inappropriate to comment, para sa isang executive ng Pilipinas. So anyway, opinion niya yun. Tingnan natin ang mga susunod na mangyayari sa mga susunod na araw. Okay, madako po tayo sa local news. May magnitude 5 na yumanig sa Calatagan, Batangas. Sa mga kababayan natin, mga Batanggenyo dyan, mag-iingat po kayo. Mag-iingat po tayo sa mga OFW na may mga kamag-anak at pamilya na nasa Batangas. Kamustahin niyo po sila doon at magano po kayo ng balita. Calatagan, Batangas po, Lumindol. Alam naman natin, itong season na to, itong first quarter to second quarter ng taon, medyo tayo, prone sa prone sa ganyan yan, prone sa bagyo at prone sa lindol. Alam naman natin ang nangyayari sa Thailand at saka sa Myanmar, ano? Kaya mag-iingat po tayo, lalo na po yung mga bata, yung mga estudyante. Sabihin niyo po mga anak ninyo, mga kamag-anak ninyo na mag-iingat po tayo. So balitang balitang consumer and commuters. Hindi po magandang balita, hindi po magandang impormasyon dahil po tumaas po ang pamasahe sa LRT1. Epektibo na po. Tumaas na po ito ng 20 to 55 pesos for single journey. So medyo tumaas na, no? Tumataas na, marami nang tumataas. Let's see kung ano mangyayari sa mga paparating na araw. Inshallah maging maayos naman po. Sa ating huling part ng ating vlog, ang social and political commentary natin, pag-usapan po natin si Colonel Gringo Honasan. Si Colonel Gringo Honasan po, ito po ay PMAyer, no?
kabatch po ito ni, kung di ako nagkakamali, kabatch ito ni Ping Lacson sa PMA. 1971 ata, kung di ako nagkakamali. Graduate sila 1971 sa PMA. After graduation po, ayon sa impormasyon na impormasyon na kalap ko, sumama po siya sa Special Forces ng Scout Rangers. Well, matindi ito. Matindi talaga. Matindi talaga ito. At nung high school ako, nung CAT ako, nag-bivouac kami dyan sa Tansa, Cavite. At napag-usapan ng mga classmate ko yan. Si Colonel Gringo Onasan, talaga magaling daw talaga. Magaling daw talaga sa warfare. Nawawala daw po talaga sa dilim. Yun po napagkwentuhan pa namin yan nung araw pa. At talagang napag-uusapan po talaga namin ito si Colonel Gringo Onasan. At isa po siya sa mga alam po naman po natin, alam naman po ng buong Pilipinas, lahat ng Pilipino ng buong Pilipinas, isa sa mga prominent figure ng people power, yung unang people power, isa sa mga prominent figure na kumilos doon, alam naman natin yun. May mga after noon, naging security, naging membro din siya ng government ni President Cory Aquino noon Naging din siya doon. Yun nga lang nagano ng mga kudeta. At nakulong siya at ang matindi dito, yung mga nagbantay sa kanya sa kulungan, nakumbinsi niya na samahan siya to join his cause. Ganon katindi ang kanyang ideology, pagdating sa let's say pagdating sa military things na sinasabi, pagdating sa military talaga magaling talaga. Biro mo, nakukumbinsi mo yung bantay mo, nakukumbinsi mo na sumama sa iyo, na samahan ka to join your cause. Matindi. So after noon, tumakbo ng senador, nanalo. Naging senador siya from 1995 to 2004, and again 2007 to 2019. After that, sa panahon ni Tatay Digong, naging ICT Secretary siya, Information and Communications Secretary. So yun ang huling information natin para kay Colonel Gringo Onasan. So, suportahan po natin. Sa opinion ko po, mga nabanggit ko lang po sa previous vlog ko na makakatulong ito, sa tingin ko, na mapatibay ang ating Senado ulit. So, bigyan po natin siya ulit ng another chance na pumasok ulit sa Senate of the Philippines, inshallah. So, dito na po natatapos ang ating vlog. See you again later. Let's see. I will try again tonight, inshallah. Bye for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.